Matapos mamatay sina mama at papa, nagpumilit ang kapatid kong babae na paghatian namin ang aming mana. Pero hindi sinasadyang natuklasan namin ang isang kahon na ibinaon ni na mama at papa sa ilalim ng lupa. Sa loob nito ay isang pares ng singsing ng halimaw. Ang isa ay may nakaukit na maliit na itim na ahas. Inagaw agad ng kapatid ko ang singsing na may aso. At iniwan sa akin ang singsing na may itim na ahas. Sabi ng kapatid ko, tapat daw ang aso. Siguradong magdadala raw ito sa kanya ng swerte sa pera. Kaya walang tigil niyang pinakain ang aso para magsuka ito ng mga gintong barya. Para maranasan niya ang buhay prinsesa. Pero, walang habas sa paggastos ang kapatid ko at walang tigil sa pagpapakain sa aso. Pinipilit niya itong maglabas ng mas marami pang gintong barya. Hindi na nakayanan ng aso ang pagod at sa huli ay sumabog ito at namatay. Samantalang ang maliit na itim na ahas naman ay kumukuha ng swerte sa pera ng iba para ibigay sa akin. Pero pakiramdam ko ay hindi ito tama, kaya bihira kong gamitin ang itim na ahas. Sa halip, umasa ako sa sarili kong pagsisikap hanggang sa unti-unti akong naging isang bilyonaryong CEO. Hindi ko inaasahan na magdidilim ang paningin ng kapatid ko dahil sa inggit. At walang awa niya akong itinulak mula sa mataas na lugar. Kung hindi mo lang kinuha ang itim na ahas ko, sana ako na ngayon ang bilyonaryong CEO. Nang muli akong magmulat ng mga mata, nakita ko ang kapatid ko na may pagkadiring pinaglalaroan ang singsing na may aso sa kanyang kamay. Naintindihan ko agad na nabuhay akong muli. Tumingin ako sa ibaba, sa nakaraang buhay, matapos naming magpatak ng dugo ng kapatid ko para kilalanin kami bilang amo. Saka lang naging totoong hayop ang ukit sa singsing. Pero ngayon, bago pa man ako makapagpatak ng dugo, ang maliit na itim na ahas sa singsing ko ay humiwalay na. Habang inilalabas ang dila nito, pumulupot ito sa hita ko. Habang tinitingnan ko ang masamang tingin ng itim na ahas, bigla akong kinilabutan. Ang kapatid ko ngayon ay hindi tulad sa nakaraang buhay, na pinapahalagahan ang singsing na may aso sa kanyang kamay. Sa halip, sinabi niya ng may kaunting pagkadiri, "Kuya, hindi pa naman tayo parehong nagpapatak ng dugo. Paanong humiwalay na agad ang itim na ahas mo sa singsing? Gusto kong makipagpalit sa'yo." Nang marinig ko ang sinabi ng kapatid ko, biglang nagliwanag ang tatsulok na mata ng itim na ahas. At sa paraang parang tao, umalis ito sa pagkakapulupot sa hita ko. At dahan-daang gumapang palapit sa kapatid ko. Pero sa nakaraang buhay ko, pagkatapos naming magpatak ng dugo ng kapatid ko, saka lang humiwalay sa mga bistring ang dalawang maliliit na hayop. Nang makita ko ang parang sa taong ngiti sa bibig ng maliit na itim na ahas, agad kong naintindihan, hindi lang ako ang nabuhay muli, nabuhay rin muli ang maliit na itim na ahas. Nang makitang gumagapang palapit sa kanya ang ahas, agad inihagis ng kapatid ko sa sahig ang bistring ng maliit na aso. Bigla niyang inagaw ang bistring mula sa kamay ko, at ipinulupot ang maliit na itim na ahas sa kanyang leeg. Mayabang siyang nagsalita sa akin. "Ikaw ang kuya, kaya magparaya ka sa akin, di ba? Tingnan mo, ang kinis-kinis ng balat nitong maliit na itim na ahas. Bagay na bagay sa akin. Habang ikaw naman, isang jolags na bagay lang sa maliit na aso." Bago pa man ako makapagsalita, atet na pinatakan ng kapatid ko ng dugo ang bistring. Pagkatapos, natigilan siya. Tapos ay masayang pumalakpak at sumigaw. Kayang nakawin ng maliit na itim na ahas ko ang swerte sa pera ng iba. At ilipat ito sa akin. Kung hahanapin ko yung mga milyonaryo, siguradong magkakaroon ako ng buhay, senyorita. Mahigpit na niyakap ng kapatid ko ang maliit na itim na ahas. Habang maingat na nakatingin sa akin, dahan-dahan kong pinulot ang bistring ng maliit na aso mula sa sahig. At nakangiting sinabi sa kapatid ko, "Kung ganun, binabati na kita ng maaga, kapatid ko. Sa magiging buhay, senyorita mo, ha?" Pagkasabi ko noon, hindi ko na pinansin ang kapatid ko. Sa halip, pinatakan ko ng dugo ang bistring ng maliit na aso para angkinin ito. Sa sandaling tumulo ang dugo, tulad nga ng hinala ko sa nakaraang buhay ko. Magkaiba ang kakayahan ng dalawang bistring. Ginagawang ginto ng bistring ng maliit na aso ang pagkain. Habang mas marami itong kinakain, mas marami ring ginto ang isinusukan nito. Pero kapag sobra-sobra ang kinain nitong pagkain, hindi lang nito mabibigong gawing ginto ang lahat. Sisubog pa ito hanggang sa mamatay. Habang tinitingnan ko ang napakakyot na maliit na aso na humiwalay sa estatwa, hinaplos ko ang ulo nito. "Sa buhay na ito, sasamahan mo ko para magkaroon tayo ng magandang buhay, ha?" Nang maghiwalay kami ng kapatid ko, tiningnan ko ang butot balat kong braso, at sinabi ko sa cute na tuta sa harapan ko, "Pasensya ka na, doggy, gutom na talaga ako. Kaya pwede bang bigyan mo ako ng isang gintong barya?" Tumahol ng ilang beses ang tuta. Kinuha ko mula sa bag ko ang matigas at inaamag na. Tinapay at inabot ito sa bibig ng tuta. Hindi man lang ito nandiri. Ibinuka nito ang malaki niyang bibig at diretsyong nilunok. At pagkatapos ay nagluwa ito ng isang gintong barya para sa akin. Daladala ang gintong barya, dumiretso ako sa sanglaan. At ipinagpalit ito sa libu-libong pisong cash. Habang tinitingnan ng makapal na cash sa aking kamay, bigla kong naalala ang nakaraang buhay ko. Ninakaw ng maliit na itim na ahas ang yaman ng iba para ibigay sa akin. Pero hindi ko iyon gusto. Dahil para sa akin, hindi iyon tama. At isa pa, ang pagnanakaw ng maliit na itim na ahas sa yaman ng iba ay mayroon ding kapalit. Hindi ito kumakain ng pagkain, sa halip, nabubuhay ito sa pagsipsip ng lakas buhay ng amo nito. Naiintindihan ko na rin kung bakit pagkatapos mabuhay muli ng itim na ahas,
Kusa itong kumawala sa B-string. Dahil sa ganitong paraan lang makikita ng kapatid kong babae kung gaano ito kalakas. Para hindi na ito sa akin mapunta. Sa nakaraang buhay ko, dahil hindi ko ginamit ang Beast-taming ring. Naging isang bilyonaryong CEO ako gamit ang sarili kong kakayahan. Buong araw akong nag-aral ng management, at kinalimutan ko ng kumain at matulog. Pinamahalaan ang kumpanya at nag-research ng iba't ibang proyekto. Kapag naging abala ako, wala akong oras kahit para kumain man lang. Kahit na sa mga panahong iyon, napakalaki na ng aking kayamanan. Pero nagkaroon naman ako ng malubhang sakit sa tiyan. Kahit na medyo malamig lang. O medyo maanghang na pagkain. Kapag nakakain ako noon, diretso agad ako sa ospital. Pero ngayon, gamit ang perang nakuha ko mula sa tuta, masaya akong bumili ng maraming ice cream. At pati na rin ang maanghang na chichirya na pinakakinatatakam ko sa dati kong buhay. Nang mabusog ako, hindi ako nagmadaling sundin ang mga alaala. Mula sa dati kong buhay para magpayaman ulit. Sa halip, bumili ako ng plane ticket. Nagsimulang maglakbay sa buong mundo para i-enjoy ang buhay. Para bumawi sa mga bagay na pinagsisihan ko sa dati kong buhay. Hindi ako katulad ng tanga kong kapatid na babae, na walang habas na pagsasamantalahan ang tuta. Hindi na niya hinintay na lumaki ang munting aso at agad niya itong pinilit na kumain para makapalit ng gintong barya. Sa huli, naging sanhi ito ng pagsabog ng katawan ng munting aso at pagkamatay nito. Siya naman ay walang tigil sa paggastos buong araw. Kahit wala na ang munting aso, hindi pa rin siya nagtitipid sa paggastos. Sa huli, nauwi siya sa pagiging lubog sa kahirapan. Pero ang karanasan ko sa pagpapatakbo ng kumpanya sa nakaraang buhay ko ay narito pa. Sa buhay na ito, kahit wala ang tulong ng singsing na kumokontrol sa mga hayop. Kaya ko pa rin bumalik sa pagiging isang bilyonaryong tycoon. Kahit hindi ko pinipilit ang munting aso na kumain para sa gintong barya. Ang matakon na munting aso ay naglalabas pa rin ng maraming gintong barya para sa akin. Dahil sa mga gintong baryang ito, ako ngayon ay nakaipon na ng milyon-milyong yaman. At sa mga oras na ito, ang kapatid ko naman, gamit ang maliit na itim na ahas, ay ninanakaw ang swerte sa pera ng iba. At matagumpay na naging isang mataas na opisyal sa isang investment company. Anumang stock na mapili niya ay siguradong tataas ang presyo at biglang sisikat. Mula noon, ang kapatid ko ay naging Diyos ng stock market sa mundo ng pamumuhunan. Kahit na natatakpan ng makapal na foundation, makikita pa rin ang pagod sa kanyang itsura. Alam ko na hindi naman talaga pinag-aralang mabuti ng kapatid ko ang mga stock. Kundi, umaasa lang talaga siya sa maliit na itim na ahas para nakawin ang sa iba. At ilipat ang swerte sa sarili niya. Hindi rin naman nagdadamot ang kapatid ko. Nagbukas siya agad ng live stream para sa mga namumuhunan sa stock. Para sabayan siya sa pagbili ng mga stock. Sinasabi niyang gusto niyang payamanin ang lahat. Maraming eksperto sa internet ang biglang bumabatikos sa kapatid ko. Sinasabi nila na tsamba lang daw ang kapatid ko. Ang pagbubukas daw ng live stream para akayin ang mga mamumuhunan ay haantong lang sa pagkalugi balang araw. Tingnan natin kung paano makakabawi ang kapatid ko pagdating ng panahon. Pero wala man lang pakialam ang kapatid ko. Sa halip, mas lalo pa siyang nagbukas ng maraming live stream para sa pamumuhunan sa stock. Malulugi ako ng todo. Alam niyo ba kung gaano nakalaki ang pera ko ngayon? Alam niyo ba kung gaano nakalaki ang kinita ng mga nanonood sa live stream ko? Kapag kasanyaman ko na ang isang bansa, tingnan natin kung kayo ay maglalakas loob pang pumalaban sa akin online. Namumula sa galit ang mga mukha ng mga eksperto. Sinusumpa nila ang kapatid ko na babagsak din siya mula sa kanyang trono balang araw. Samantala ako, gamit ang karanasan ko sa pagpapatakbo ng kumpanya sa dati kong buhay. Ginamit ko rin ang perang nakuha mula sa munting aso. At dahan-daang pumasok sa stock market. Pero hindi na rin ito ang pinakalayunin ko. Hindi na ako nahuhumaling na maging isang bilyonaryong tycoon. Dahil sobrang nakakapagod ang ganoong klaseng pamumuhay. Isa pa, sa dati kong buhay, noong tuluyan na akong naging bilyonaryong tycoon. Bigla na lang nagpakita sa akin ang mga magulang ko na matagal nang pumanaw. Ang mga magulang ng isang bilyonaryong tycoon na matagal nang patay ay biglang muling lumitaw sa mundo. Mayaman na, may pamilya pa, kaya't labis na nainggit ang mga netizen. Pero walang nakakaalam na ang unang ginawa ng mga magulang ko nang makita nila ako ay ang kunin ng lahat ng aking ari-arian. Gusto pa nilang gamitin ang isang maliit na itim na ahas para sipsipin ang swerte ko sa pera. Noong mga panahong iyon, kung hindi dahil sa matindi kong paglaban at pagpupumiglas, alamang ay matagal na akong naubos at nilamon ng buo ng sarili kong mga magulang. Nang nag-i-invest ako sa stock market, ang kapatid kong babae ay natural na napansin ako. Araw-araw siyang nagbibiyahe sa iba't ibang parte ng mundo. Wala siyang pakialam sa takbo ng stock market. Isang turo niya lang, siguradong kikita agad ang stock na iyon. Nang makita niyang kahit 1 milyon ay kailangan ko pang hatiin sa iba't ibang stocks. Agad akong tinawagan ng kapatid ko at sinabi ng may pang-aasar. Ano, gusto mo ring sumunod sa akin para kumita sa stock market? Ang kuripot mo namang tignan. Mukhang hindi masyadong magaling yang tuta mo, ha? Kung ako sa'yo, itapon mo na lang yang tuta mo. Manood ka na lang ng broadcast ko at sundan mo ang mga investments ko. Hindi ko siya pinansin, ngumiti lang ako at pinuri siya. Sa ngayon, dahil sa mga investment ko, ang aking ari-arian ay umabot na sa 10-10 milyon. At ang husay at pananaw ko sa pag-i-invest, kumpara sa dati kong buhay, ay malaki na ang itinaas.
Ngayon, sapat na ang pera ko. Kahit ang pagkaing ibinibigay ko sa aking munting aso ay iba na rin ngayon. Kung ano-anong abalone at seafood, lahat yan ay hinahanda ko para sa kanya. At hindi ko na rin hinahayaan ang aking munting aso na maglabas ng gintong barya para sa akin. Inaplos ko ang ulo ng aking cute na tuta at sinabi, sapat na ang pera ko ngayon. Hindi mo na kailangang maglabas pa ng gintong barya para sa akin. Kainin mo ang kahit anong gusto mong kainin. Hindi ako magkukulang sa ipapakain sa'yo. At lalong hindi ko kailangan ng mga gintong barya na inilalabas mo. Habang sinasabi ko ito, bigla kong naalala. May isang bagay na sinabi ang kapatid ko na hindi mali. Natapat ang munting aso. Kahit napilit ko siyang pinipigilan na maglabas ng gintong barya para sa akin. Palihim pa rin niyang pinupuno ng gintong barya ang aking safe. Lumipas ang mga araw. Ang kasikatan ng kapatid ko ay lalong tumaas na. Sinasamba na siya ng mga investor. Sa mga sandaling ito, nagtayo na rin siya ng sarili niyang kumpanya. Sa isang iglap, naging isa siyang bilyonaryang tycoon. Habang nasa bahay pa rin ako at pinag-aaralan ng takbo ng stock market. Biglang umuwi ang kapatid ko. Puno ng kumikinang na alahas ang buong katawan niya. Halos masilaw ang mga mata ko. Tinapak ng kapatid ko ang ulo ko. At mayabang na sinabi, Kuya, alam mo ba kung sino ang tumawag sa akin kahapon? Hindi ko siya pinansin. Niyakap ko lang ng mahigpit ang alaga kong tuta. Habang nakatitig sa takbo ng stock market sa computer. Nakita ng kapatid ko na hindi ko siya pinapansin pero hindi naman siya nagalit. Sa halip, kusa na lang siyang nagsalita. Sila mama at papa. Nang marinig ko yun, biglang nanlamig ang buo kong katawan. Muntik ko nang mabitawan ang tutang hawak ko. Pilit kong pinakalma ang sarili ko at sinabi, ano bang pinagsasabi mo? Di ba't matagal nang pumanaw sila mama at papa? Tiningnan ako ng kapatid ko nang may pandidiri. Ang itong mahiwagang singsing ng pagkontrol nga ay lumitaw sa mundong ito. Bakit naman imposible na mabuhay muli sila mama at papa? Nagpanggap akong nag-isip sandali at biglang sumigaw na kunwari gulat. Tama ka, baka nga nabuhay muli sila mama at papa. Nasaan sila? Bilis, dalhin mo ako sa kanila. Tinulak niya ang kamay ko nang may pandidiri. At pinunasan pa niya ng tisyo ang parte ng braso niyang nahawakan ko. Bakit mo naman gustong makita sila mama at papa? Sinabi nila na ako lang ang kinikilala nilang anak. Ano pa nga ba? Mas matagumpay ako kaysa sayo, At saka, hindi naman talaga sila nabuhay muli. Sabi nila, ang pamilya raw natin ay isang lihim na angkan. Anging mga anak lang na kasinggaling ko ang tinatanggap nila. Ang isang tulad mo, kuya, ay hindi karapat-dapat na kilalanin ng ating angkan. Agad akong nagpanggap na bigo, tinakpan ko ang aking mga mata at nagkunwaring nalulungkot. Habang ang kapatid ko ay patuloy na nangaasar sa tabi. Kuya, hindi mo ako masisisi riyan. Kasalanan mo na yan, hindi ka kasi kasinggaling ko. Hindi ako nagsalita, nagpatuloy lang ako sa pagpapanggap na nasasaktan. Nang umalis ang kapatid ko, tumingala ako nang walang kahit isang patak ng luha sa aking mga mata. Dapat ninyong malaman, sa dati kong buhay, ang mga magulang kong nakahanap sa akin, isang bilyonaryo. Hindi lang nila ako pinilit na ilipat ang yaman ko sa kanila. Pinasipsip pa nila sa maliit na itim na ahas ang swerte ko sa pera. Pinilit pa nila akong magbigay ng dugo at lakas para sa maliit na itim na ahas. Kapag hindi ako pumayag, ihahagis nila ako sa isang hukay ng mga ahas. Hahayaan ang libu-libong maliliit na ahas na kagatin ang katawan ko. Ang sakit na tumatagos sa buto, hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. At saka, ang sinasabi ng mga magulang ko tungkol sa isang angkan na nagtatago ay pawang kasinungalingan lamang. Sinasadya nilang iwan ng singsing ng pag-amo sa bahay. Para kahit sino sa aming magkapatid ang yumaman. Babalikan nila kami, at aagawin ito, sa pag-iisip na mararanasan din ng kapatid ko sa buhay na ito ang dinanas ko. Wala akong naramdamang kahit kititing na awa sa puso ko. Habang yakap-yakap ko ang tuta at pinag-aaralan ng takbo ng stock market. Biglang tumawol ang tutang hawak ko. Bigla akong nakarinig ng sit-sit ng ahas. Sa dati kong buhay, sa hukay ng mga ahas, labis akong pinahirapan ng tunog na iyon. Agad akong natakot at napaupo sa sahig. Nang itaas ko ang aking tingin sa pinanggagalingan ng tunog. Iyon ang maliit na itim na ahas. Sumisit-sit ito habang nakatingin sa akin. At may bakas ng parang taong pangungot siya sa mga mata nito. Gulat na gulat akong tumingin sa kanya. Alam kong muli ka ring nabuhay. Sa buhay na ito, huwag na tayong magpakialamanan. Bakit mo pa ako hinahanap? Biglang itinaas ng maliit na itim na ahas ang ulo nito at ginamit ang buntot para itaas ang sarili. Isang malakas na sitsit ang lumabas mula sa bibig nito. May masamang tingin din sa mga mata nito. Agad kong naintindihan. Nagtatanim ito ng sama ng loob dahil hindi ko ito pinahintulutang sipsipin ang aking dugo at lakas sa dati naming buhay. Biglang uminit ang ulo ko at dinuro ko ang maliit na itim na ahas sabay sigaw. Huwag mong hintayang daanin kita sa santong papasan. Kung nagawa kitang ikulong pabalik sa singsing ng pag-amo sa dati nating buhay. Agagawa ko ulit iyon sa buhay na ito. Nagngalit din ng ngipin ang tuta sa maliit na itim na ahas. Sa mga sandaling iyon, ang nag-aalalang boses ng kapatid ko ay biglang narinig mula sa labas ng pinto. Nasaan ang maliit kong itim na ahas? Bakit nawawala? Nang itulak ng kapatid ko ang pinto at makita kaming magkaharap ng maliit na itim na ahas. Sumigaw ang kapatid ko, hayop ka, siguro nakita mong nagdadala sa akin ng swerte ang maliit kong itim na ahas.
Kaya gusto mo siyang saktan, ano? Bakit ba napakasama ng isip mo? Pagkasabi niya ng kapatid ko, agad na nagmukhang sobrang kawawa ang maliit na itim na ahas. Gumapang ito sa hita ng kapatid ko paakyat sa kanyang leeg. At ang hati nitong dila ay dinidilaan pa ang mga labi ng kapatid ko. Bigla akong sobrang nandiri, tinitingnan ko ang kumikinang na katawan ng maliit na itim na ahas. Ang mga kaliskis nito ay nakapulupot sa leeg ng kapatid ko. Halos masuka ako, binuhat ko ang aking tuta at malamig na nagsalita. Ang ahas mong yan ang kusang pumasok sa kwarto ko. Ayoko man lang hawakan ang nakakadiring gumagapang na yan. Agad na nangilid ang luha sa tatsulok na mata ng maliit na itim na ahas.